Mas lalo pang problema para sa sikat na influencer na si Clavicular. Iniulat na siya ngayon ay sinampahan ng kasong kriminal kaugnay ng di umano'y pamamaril sa tila isang patay na buwaya. Mabigat na kaso. Kakaibang kwento. Tatalakayin natin ang kasong ito, koneksyon nito sa iba pa niyang insidente at mga posibleng mangyari. Welcome sa sidebar ng Law and Crime. Ako, si Jesse Weber. Sige, habang nanonood ka dito sa Law and Crime at interesado sa content creation o social media posting, baka iniisip mo kung paano namin agad na ipapakita ang mga clip sa mga balitang mabilis ang takbo. Gumagamit kami ng Opus Clip, isang all-in-one AI editor na nagpapadali sa pagputol, paggawa at pag-upload ng video sa anumang platform gamit ang AI. Ang Opus Clip ay gumagawa ng B-roll, nire-reframe ang footage at nililinis ang audio. Madali lang. Bisitahin ang opus.pro/sidebar. Mag-sign up, mag-upload at sa ilang minuto, may ready-to-use na edited clips ka na para sa TikTok, Shorts o Reels. Opus Clip ang iyong one-stop shop. Ang Opus Clip ay nagpapadali sa aming mga producer na magbigay ng viral updates mula sa korte. Isa itong makapangyarihang tool para magbahagi ng ideya at mag-edit na parang profesional. Pumunta sa opus.pro/sidebar para sa isang linggong libre. At pagkatapos ay 50% diskwento. Kaya si Clavicular ay balik na naman sa mga balita para sa mga maling dahilan. Kakagawa lang namin ng isa pang episode. Kamakailan ay nag-episode kami na tumalakay kung bakit naging ganito kasikat ang itsura nito. Kinasuhan ng influencer na ito na kilala sa looks maxi ng babaeng influencer dahil sa alegasyon ng hindi pinagkasunduang pakikipagtalik at maling pag-inject ng gamot sa mukha niya. Pwede mong panoorin ang episode na yon sa Law and Crime YouTube page kung interesado ka. Pero ngayon, mukhang sinampaan siya ng kasong kriminal para sa isang ganap na ibang insidente. Ipinapabalita na si Clavicular na ang tunay na pangalan ay Braden Peters ay kinasuhan sa Florida ng illegal na pagpapaputok ng baril sa pampublikong lugar o tirahan. Ayon sa mga dokumento ng korte na nakuha ng NBC Miami. Ngunit mukhang ito ay may kaugnayan sa isang live stream kung saan si Clavicular at dalawa sa kanyang mga kasama ay inakusahan ng pagpapaputok ng baril sa tila isang patay na buwaya ayon sa paglalarawan. Ayon sa ulat, nangyari ito sa Francis S. Taylor Everglades Wildlife Management Area. Sa boat ramp dock na ito noong bandang Marso 26. At sa totoo lang, dahil sa mga patakaran ng YouTube, hindi namin maaaring ipakita ang aktwal na video o mga video. Ngunit ipapakita namin sa inyo ang ilang mga screenshot. Ngayon, si Clavicular na 20 anyos at 2 online personalities ay kinasuhan na. Kaya si Andrew Morales, 22 taong gulang na kilala bilang Cuban Tarzan, at pati na rin si Yabdil Anabal Cota Torres, 26 na taong gulang o mas kilala bilang Baby Alien. At sa totoo lang, hindi naman sinasabi ng partikular na kaso na siya o ang kanyang mga kasamahan ay pisikal na sinakta ng buwaya. Nangyari ito matapos sabihin ng Florida Fish and Wildlife Conservation Commission noong Marso na alam nila ang tungkol sa isang video na nagpapakita ng mga tao sa Everglades na sakay ng airboat na tila nagpapaputok ng baril sa isang buwaya. At tila nagsagawa sila ng sariling investigasyon. Alam namin na labag sa batas ng Florida ang pumatay o tangkaing sakta ng isang buwaya nang walang pahintulot ng komisyon. Ngayon, laging may dalawang panigang bawat kwento, tama? Tatalakayin pa natin ito ng mas malalim. Nagsalita na ang legal team ni Clavicular. Naglabas ng pahayag sina Stephen Kramer at Jeffrey Neyman na ang kanilang kliyente ay pinatawag dahil sa kasong misdemeanor na kaugnay ng pagsunod sa utos ng isang lisensyadong airboat guide. Umasa siya sa gabay na yon. Walang hayop o tao na nasaktan. Kampante kami na kapag naiintindihan na ang lahat, makikita ng mga tao ang tunay na nangyari. Nakaka-interes, hindi ba? Kaya ito ay legal at PR na depensa rin, dahil malinaw na nakakakuha ito ng atensyon. Nakakasira ito sa kanyang reputasyon sa ilang paraan, kaya may dalawang panig dito. Madalas itong nangyayari kapag nasasangkot sa kaso ang isang kilalang tao. Naglabas ng pahayag ang abogado ni Morales, si Richard L. Cooper, na humihikayat sa publiko na huwag magmadaling humusga. Mahalaga, walang paratang na may nasaktan na hayop at ang mga ebidensyang meron ay hindi sumusuporta sa pinalalaking kwento na kumakalat online. Ang aking kliyente ay umasa sa impormasyon at gabay na ibinigay ng mga nasa otoridad at wala siyang intensyong kriminal. Lahat sila ay haharap sa arraignment sa Mayo 20 at makikita kung uusad ito. Tandaan, kritikal ang panahong ito para kay Ginoong Peters Clavicular.
Nangyari ito matapos ang sunod-sunod na diumanong hindi ka nais-nais na insidente at balita. Si Clavicular na may maraming tagasunod. Ayon sa Instagram, meron daw siyang halos 600,000 na tagasunod, mahigit 100 at 45,000 sa X, halos 740,000 sa TikTok at mahigit 338,000 sa streaming platform na Kick. Ito ay isang lalaki na nagtuturo tungkol sa pagpapaganda ng iyong itsura at pag-angat, pagbibigay ng mas malaking halaga sa ganung paraan. Mula Looks Maxing. Hindi lang siya kinasuhan ng nabanggit kong kaso, may iba pa siyang kaso sa Florida. Inaresto siya at kinasuhan ng pananakit at sabuatan para sa pananakit dahil sa away ng dalawang babae na umano'y siyang nag-udyok at ipinost pa online. At ayon sa mga investigador, ito ay isang pagsisikap na pagsamantalahan ang mga babaeng ito. Ayon sa ulat, na-overdose siya kamakailan sa live stream at dinala sa ospital. Sige, gusto kong himayin ito. Gusto kong talakayin kung ano ang maaring ibig sabihin nito para sa kanya. Kung ang iba pang mga insidente na nabanggit ko ay maaring makaapekto sa kasong ito. Kaya gusto kong tawagin si John Phillips, isang abogadong nagtataguyod ng mga karapatan ng mga biktima para pag-usapan pa ito. Kaya John, maraming salamat sa paglalaan ng oras mo. Gaano kaseryoso ang kasong ito? Medyo seryoso ito. Hindi ito isang bagay na gugustuhin ng kahit sino na harapin. Tama ba? At mukhang siseryosohin ito ng mga piskal at ipupursige talaga ang hatol na nagkasala. Pero sa huli, kumpara sa iba nating tinatalakay, ito'y misdemeanor lang na basta nagpaputok ng baril sa publiko ng walang dahilan. Sa teorya, kung siya ay mapatunay ang nagkasala, posible ba, at tatalakayin ko pa ang tungkol sa kaso, posible ba na makulong siya? Lahat ay posible, di ba? Yan ang legal na sagot. Sa tingin ko, hindi ko talaga nakikita na mangyayari yon. Maliban na lang kung galitin niya ang mga piskal o ang hukom dahil ito ay isang misdemeanor lang. Pero ginawa rin ito ng may kayabangan sa video gaya ng lahat ng nangyayari sa kanya. May iba pa siyang mga kaso na kinakaharap. Medyo pala provoke siya. Depende na lang talaga kung gusto ng hukom na magtakda ng president at bigyan siya ng kaunting panahon na makulong at palisipan ito. Bago ko talakayin ng mga kaso, kahit ano pa ang inaakusa sa kanya online o ibang kaso, o kung siya man ay controversial, o kung mahilig siya mang-udyok, hindi naman yun kinakailangang makaapekto sa desisyon ng hukom. Tama, para magbigay ng halimbawa tungkol dito. Kasi, tingnan natin, maging tapat tayo, di ba? Ano bang madalas nating nakikita online? Nakikita natin ang mga mas batang tao na gumagawa ng mga ganitong bagay. Nakakakuha ng maraming tagasunod. Nakakatanggap sila ng batikos dahil dito. Kahit may personal na paniniwala ang tao, o hukom na hindi nakakatulong sa lipunan ang ginagawa niya, hindi ito makakaapekto sa sentensya. Medyo hindi ako sanayon kasi siguradong hindi naman ito maapektuhan kung tatanggapin niya ang plea or kung siya ay mahatulan, di ba? Depende yon sa hurado. Pero pagdating sa mismong paghatol, isipin mo ang karakter ng paghatol. Muli, ito ay isang maliit na pagdinig para sa paghatol, alam mo? Pero may iba pang mga salik na isinasama sa paghatol tungkol sa karakter ng nasasakdal. At muli, ayokong palakihin ang isang maliit na bagay. Wala namang nasaktan, di ba? Ang buwaya ay mukhang patay na nun. Pero maari mong isalang-alang. Ang epekto nito sa ibang tao at isang mabuting hukom ay magsasabi, bahagi ng trabaho ko dito bilang hukom ay pigilan ang krimen. At kung basta ko na lang hayaang makalakad ka palayo, paano ko mapipigilan ang krimen? Sa katunayan, hinihikayat ko pa ang krimen. Hinihikayat ko ang iba na sundan ang ginawa mo. Kaya, isang linggo kang makukulong. Sa tingin ko, ganun ang mangyayari pero pwedeng mangyari ito sa Florida dahil nakadepende pa rin sa pagpapasya ng hukom at sa pagdedesisyon ng sentensya. Hayaan ninyong talakayin ko ang aktwal na batas at gusto kong pag-usapan kung paano nila maaring patunayan yon. Kaya itama mo ako kung mali ako, pero tingin ko tama ang batas na 700 Sinasabi dito, maliban sa mga nakasaad sa iba't ibang subsection, sinumang tao na sadyang nagpapaputok ng baril sa anumang pampublikong lugar o sa daanan ng anumang sementadong pampublikong kalsada, highway o kalye
na may alam na nagpapaputok ng baril sa ibabaw ng daanan ng anumang sementadong pampublikong kalsada, highway o kalye, o sa ibabaw ng anumang okupadong lugar o sinumang pabaya o walang ingat na nagpapaputok ng baril sa labas, sa anumang ari-arian na pangunahing ginagamit bilang tirahan o nakatalaga lamang para sa tirahan, ay nagkakasala ng misdemeanor sa unang antas. Hindi saklaw ng seksyong ito ang taong legal na nagtatanggol ng buhay o ari-arian, gumaganap ng opisyal na tungkulin na kailangan ng pagpapaputok ng baril o nagpapaputok sa pampublikong kalsada o ari-arian. Hayagang pinaintulutan para sa pangangaso ng Fish and Wildlife Conservation Commission o Florida Forest Service. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Madali ba itong patunayan? At balikan natin ito. Gaano kahalaga ang sinasabing video na nagpapakita o di umano'y nagpapaliwanag nito? Napakahalaga in video. Ganun din sa isang linya ng video na yon na nagtatanong kung pwede bang paputukan yon. Ipinapakita nun ang intensyon. Ipinapakita nun na nagpapaputok ako ng baril hindi dahil kailangan, kundi gusto ko. At syempre, kung ikaw ay nangangaso na may lisensya, ibang usapan na yon. Walang saysay sa batas ng Florida ang pagkuha ng pahintulot sa kapitan ng bangka o airboat. Pag-usapan natin ito. Nakita mo ang abogado at ang pahayag niya, di ba? Umaasa siya sa gabay ng taong ito. Hindi yun depensa. Hindi yon depensa. Halimbawa, kung may super ako at tinanong ko kung pwede kong iputok ang baril palabas ng bintana at pumayag siya. Sandali lang. Sandali lang. Hindi ba ito? Of course, you're in a okay. Iba talaga, di ba? Nasa highway ka, dapat alam mo na yan. Kung nandito ka sa particular na lugar ng Florida, na hindi naman lahat ay nakapunta na, at dinadala ka dun sa tour na yon at sinasabi nila, oo, pwede ka magpaputok dun. Hindi ba medyo iba yun? Hindi excuse ang pagiging ignorante sa batas. At alam mo, yan ang magiging pinakalaman ng kaso. Ay ang pag-argumento kung pwede ba ako magpaputok doon. Oo, parang binibigyan ka ng lisensya pero hindi ganon. Malinaw ang batas ng Florida na hindi basta pwedeng magbigay ng pahintulot labag sa batas. May isa pa akong sasabihin sa'yo. Alam ng lahat na ako ang naging abogado ni Joe Exotic at napasok ko ang mundo ni Carol Baskin. Naharap na rin ako sa maraming tigre at iba pa. Hindi basta-basta ang mga wildlife authorities sa Florida. Isa sila sa mga pinakamatindi, ang Oklahoma siguro ang number 1, gaya ng natutunan natin. Pero alam mo, sobrang seryoso ng mga state at federal wildlife agents pagdating sa mga ganitong bagay. At ang mga law enforcement officers nila ang magpapaliwanag kung bakit hindi pwedeng magbigay ng pahintulot ang isang airboat captain sa paggamit ng mga baril. Para lang sa sarili mong layunin na magpaputok sa loob nito sa isang patay na hayop. Pwede ba siyang magsampa ng kaso kung kinasuhan siya dahil dito at sinasabing umasa siya sa payo? Kahit sino pwedeng magsampa ng kaso, pero may lehitimong reklamo ba siya laban sa kapitan ng airboat o kumpanya? Gets mo ba ang sinasabi ko? Oo, gets kita. Kung tumawag siya, tatanggapin ko ba? Ganito ko tinitingnan. Gusto ko rin ng celebrity case minsan. Sa tingin ko hindi. Kasi ang tinitingnan mo dito ay parang false arrest, malicious prosecution, at kapabayaan sa pagbibigay ng payo na naging dahilan kung bakit ako naaresto at kinasuhan. Para saan ang danyos? Sa huli, bayad sa abogado mo? At pinsala sa reputasyon. Hindi ko alam. Hindi lang tayong naguulat nito. Parang halos lahat ay naguulat din. Tama yon. Sa tingin ko, pati ang New York Times ay nailatala na ito. Ako lang, alam mo na, law and crime ang namuguna sa Amerika sa ganitong usapin. O sige. Salamat sa iyong kaalaman sa batas, pero New York Times. Pero ako lang, ang ibig ko sabihin, pwede ka namang magsampa ng kaso para sa kahit ano at pwede ka rin gumawa ng demand letter. Pero pakiramdam ko, hindi rin naman yon masyadong lalayo or magtatagumpay. Sa tingin ko, hindi rin bagay sa estilo niya yan. Alam mo, ang pagsampa ng kaso ay hindi naman yan pang looks maxing. Siyempre, gusto mong manalo kung gagawin mo. Gusto mo yung feeling na, oy, nakalusot ako, di na kailangan makulong. Sa tingin ko, di niya gagawin yon, pero kung tatawag siya, sasagutin ko at pag-iisipan. Tingnan mo,
Naglabas ng pahayag ang mga abogado ng magkabilang panig na parang handa silang labanan nito. Kaya sinasabi mo, baka hindi na ito looks maxing, kundi pagsasabing wala akong ginawang mali. Sa tingin mo, saan ito ahantong? Itutuloy ba nila sa paglilitis at magtatayo ng depensa? Ano kaya magiging anyo ng depensa nila? Sa tingin ko talaga, kailangan nilang mag-argumento tungkol sa antas ng lisensya dahil ipinapakita ng video ang krimen. At muli, kasabay ito ng intensyon na at tinitingnan ko ulit ang aking tala. Pwede ba nating barilin ito? Hindi ko alam paano ka makakalusot dyan. Sa palagay ko, hindi mahalaga kung buhay o patay ang buwaya dahil hindi naman ito tungkol sa panpatay o pananakit sa wildlife. Basta nagpapaputok lang ng baril dito. At sa huli, sa tingin ko, mag-aalok ang mga piskal ng isang kasunduan na hindi niya matatanggihan, magbigay ng donasyon sa kung anong layunin o. Or, lampasan na lang ito. Pero sa ngayon, ito ang mainit na issue at hindi nila ito palalampasin habang ito ay iniuulat. Kaya sa madaling salita, sinasabi mo na may posibilidad na magkaayos sila sa isang plea deal at maaaring hindi siya makulong o baka probation lang, alam mo na, community service, multa. Paano naman yung ibang mga kaso? Yung iba pa, nabanggit ko, alam mo na, ilalagay mo muna sa tabi yung demanda. Pero yung iba pang mga misdemeanor na kaso na kinakaharap niya, makakaapekto ba yon sa kasong ito kahit papaano? Tinitingnan ko, mukhang may aktibo na ang warrant sa kasong battery sa Osceola. Ayon sa ulat, siya umano ang nagpasimula ng away sa pagitan ng dalawang babae at nag-record pa. Tama, may 14, 11 at 8 taong gulang akong anak, kaya medyo di ako kasali sa usaping yan. Kilala ko yung mga 6-7 sa mundo, pero Pero hindi naman ako. hindi naman talaga ako interesado sa taong ito. Mas gusto ko talaga yung panahon ni na Steve-O at Joe Exotic, siguro dahil sa edad niya. Pero, kahit magpabaya o magpadalos-dalos ka para sa views, siguradong may mga piskal, pulis at ahente ng gobyerno na ayaw sa'yo at ayaw kang makita sa kanilang lungsod. Kaya pakiramdam nila, kailangan kanilang gawing halimbawa. At matagal na itong nangyayari sa mga hard rocker at rapper na napapasok sa gulo. Pero ngayon, meron na tayong ganitong antas ng influencer. At ibang usapan kung ikaw si Jake Paul or si Mr. Beast, hindi ka naman talaga nakakasama sa iba. Iba talaga kapag pang-aasar at pambubuli ang iyong impluensya sa social media. Malamang sasabihin niya na tinutulungan lang niya ang mga tao. Pero hindi ako ang abogado niya. Pero sa tingin ko, sasabihin niya na tinutulungan lang niya ang mga tao. Hayaan mong itanong ko ito sa'yo. Posible pa bang magkaroon ng ibang kaso? Sabi ko nga sa simula, hindi naman direktang konektado sa Gaytoy, di ba? May iba pa bang kasong pwedeng isampa laban sa kanya tungkol sa insidenteng ito? Kanina umaga, habang tinitingnan ko ito, iniintindi ko na ang kaso lang na isinampa sa kanya ay tungkol lang sa baril sa pampublikong lugar. At naniniwala ako na yung lugar na yon ay bahagi ng isang protektadong parke. Tama ba? Parang isang lugar na katulad ng Everglades sa tingin ko. At iniisip ko kung maaring may mas mabigat na kaso mula sa estado o federal dahil sa totoo lang, nagpaputok ka ng baril sa isang park na pag-aari ng gobyerno. Yun ang nangyari kaninang umaga, literal na nakaupo sa criminal court sa Jacksonville, Duval County. Binabasa ko yun, iniisip ko, may dagdag bang kaso dito? Pero ang FWC, Florida Wildlife, medyo agresibo talaga sila. Kaya inaakala ko na dun sila papunta. Natutuwa ako na kahit nasa korte ka, iniisip mo ang sidebar ni Jesse Weber. Sabi ng hukom, Ginoong Phillips, hindi mo sinagot ang tanong ko. Sagot mo, pasensya na po, iniisip ko si Jesse Weber. Ayos lang yan, sa tingin ko magandang depensa yan. Siguradong magugustuhan yun ni Hukom Salem at sasabihin pa niya, pakikumusta mo ako sa kanya, sigurado ako. Sigurado ako. Salamat. Nakaka-interest talaga na napag-usapan natin siya kamakailan tungkol sa kaso niya. Tingnan natin kung saan ito pupunta. Lagi kong pinapahalagahan ng oras mo, John. Salamat. Walang anuman. Yan lang muna dito sa sidebar. Salamat sa pagsama.
Huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcasts, Spotify o saan mga podcast platform. Mapapanood din kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram at News Nation Show na Jesse Weber Live. Lunes, Biyernes, 11 PM Eastern. Kita-kit sa susunod mga kaibigan.